Hello, ako si Zhu Qingyuan. Ako ang iyong blind date ngayon. Kuya, magkakaroon ka ng blind date sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, sila ay isang mag-asawang kinaiinggitan ng lahat. Ngunit sa isang party ng mga kaibigan, hindi sinasadyang narinig ng babae ang pag-uusap ng lalaki sa kanyang matalik na kaibigan. Ano mo nalaman na hindi ako naglalaro lang? Sa sandaling iyon, tuluyang nanlamig ang puso ng babae. Ngunit hindi siya pumasok at nag-away. Sa halip ay nagtiis siya. Hanggang sa araw na nag-propose sa kanya ang kanyang kasintahan. Inulit ng babae ang mga sinabi ng lalaki sa kanyang mga kaibigan. Nang walang bawas, laro lang. Pagkasabi nito, itinapon niya ang singsing. Inalis ang kamay ng lalaki. At umalis nang hindi lumingon. Ngunit pagtalikod niya, hindi niya mapigil ang umiyak. Sa katunayan, mahal na mahal niya ang lalaking ito. Hindi lang niya matiis ang kanyang pagiging ipokrito. Mula noon, ibinuhos ng babae ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang minamahal na karera sa paglipad. Pagkalipas ng 5 taon, sa wakas ay natupad niya ang kanyang pangarap, at naging isang mahusay na kapitan. At ang lalaki ay naging pinuno ng Airport Control Department. Parehong napakahusay, sa loob ng 5 taon na ito. Tuwing may direktang flight ang babae, sinasadya niyang iwasan ang mga oras na naka-duty ang lalaki. Ngunit kahit na ganoon, tuwing nakakakita siya ng balita tungkol sa lalaki, hindi niya maiwasang huminto at tumingin ng 2 beses. Inakala ng babae na hindi na sila magkikita pa sa buhay na ito. Ngunit hindi niya inaasahan, isang araw, ang eroplanong kanyang direktang pinalipad ay biglang nagkaaberya habang lumilipad. Ang iulat niya ang sitwasyon ng aberya sa Air Traffic Control Center. Sa kabilang linya, isang napakapamilyar na boses ang kanyang narinig. Central South 911. Pakisuyong i-report ang estado at intensyon ng eroplano. Ang boses na iyon, huwag kang mag-alala. Ligtas ko kayong iuuwi. Nang marinig ang boses ng lalaki, biglang kumalma ang babae. Sa huli, sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pagtutulungan, matagumpay na nakalapag ng ligtas ang eroplano. Pagkatapos, hindi pinansin ng babae ang hindi inaasahang pagkikita. Ngunit hindi na napigilan ng lalaki ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, sa isang party ng mga kaibigan, hindi sinasadyang nagkita ulit sila. Sa sandaling magkita sila, ang mga masayang alaala ng nakaraan at ang masamang paghihiwalay ay bumalik sa kanilang mga isipan. Biglang lumitaw ang lalaki, at nataranta pa rin ang babae. Nang akmang hahanap siya ng dahilan para tumakas, tinawag siya ng lalaki, Kapitan Zhu, natatakot akong ang taong nagkasala sa relasyong ito noon ay ikaw. Nag-alinlangan sandali, ngunit bumalik din sa upuan ang babae. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi kilalang babae ang lumapit para makipag-usap, at humingi pa ng contact number ng lalaki. Sinadyang ipakita ng lalaki ang singsing sa kanyang kamay. At magalang na tumanggi. Nang makita ito, biglang sumakit ang puso ng babae. Inakala pa niya na ikinasal na ang lalaki sa babaeng iyon. Hindi niya alam na ang suot na singsing ng lalaki ay ang mismong singsing na ginamit niya para mag-propose sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Zhu Qingyuan. Wala ka talagang pakialam. Umalis ang lalaki na may sama ng loob. Paglabas ng bar, dahan-dahan siyang nagsindi ng sigarilyo. Ang imahe ng babaeng tumalikod at umalis 5 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang hiniwalayan ng babae noon. Ngayong nagkita na ulit sila, hindi na niya ito pakakawalan pa. Kaya kinabukasan, binili ng lalaki ang bahay sa tapat ng bahay ng babae. Plano siyang suyuin ulit bilang kapitbahay. Ngunit nang tanungin siya ng babae kung ano ang kanyang layunin, hindi umamin ang lalaki. Sinabi lang niya na dahil malapit ito sa airport, maginhawang manirahan. At ang babae, bagaman nagkunwaring walang pakialam, sa loob-loob niya ay nagkakagulo na. 5 taon na ang nakalipas. Bawat kilos ng lalaki ay madali pa ring nakakagulo sa kanyang puso. Para tapusin na ang nakaraan, kinabukasan ay pumayag ang babae sa blind date na inayos ng kanyang ina. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang blind date ay pinsan pala ng lalaki. At sa araw na iyon, sakto na sinamahan ng lalaki ang kanyang pinsan para makilala ang kanyang blind date. Magtagumpay ka. Bawal mabaygo. Binigyan ng lalaki ng ilang payo ang kanyang pinsan. At maingat na tumabi para maghintay. Ngunit hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang cellphone sa upuan. Hindi nagtagal, dumating ang babae sa blind date. Nang makita ang medyo batang lalaki sa kanyang harapan,
Walang naramdamang interes ang babae. Ngunit dahil sa paggalang, nagpa siya siyang magkunwari na lang. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng ilang salita, biglang bumalik ang lalaki para kunin ang kanyang cellphone. Kuya, bakit ka bumalik? Magkakaroon ka ng blind date sa kanya. Ah,